I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Sabi po dito ng 105.1 Brigada News FM Manila. Sabi po dito mga kababayan, just in, one day ago, inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, which is ang BSP, na bumaba ang utang ng pamahalaan sa ikatatlong quarter ng 2025. See? Sinong nakagawa niyan? Si PBBM. Yan ba ay nagawa ng mga dating administration? Never. Never at never. Mula noong 1986 hanggang kay Digong, wala. Lumobo ang utang ng Pilipinas. O, diba? Inalipusta nyo ang Pangulo, hinusgahan nyo, sabi nyo weak. And what is this? Diba? Batay sa inilabas na pahayag ng BSP nitong Biyernes. Kahapon, October 24, 2025. Lumabas na bumaba sa $1.10 billion halaga ang kabuoang halaga ng utang ng gobyerno mula sa Hulyo hanggang Agosto. What? 1.10 billion dollars? What the heck? Magkano po yun to equivalent Philippine money? Ang laki niyan mga bes. You see? Sabi po rito, tuloy. Mas mababa ito noong 71.13% kumpara sa 3.81 billion utang na naitala sa kaparehong quarter noong nakaraang taon. You see mga beswa? Baka hindi pa alam ng ating mga kababayan na every year po nagbabayad ng utang ng Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, yan mga utang na yan ay itinambak po sa kanya. Diba? Lalo na po sa panahon ni Digong, talagang pumapatak yun ng 7.2 trillion. Lumubo talagang utang ng Pilipinas. Pero sa laki po ng utang na iniwan ni Digong, umasinso ba ang bansa? Di ba wala? Walang nangyari. Ang nangyari is, maraming mga Pilipinong namatay. Kanyo. Kasi sila ay binayaran yung mga pumapatay. Di ba? Umasinso bang bansa? Wala. Nga. Ang taas ng bilihin. Sa bigas pa lang nga, hindi kayang pababain ni Digong ngayon, tingnan nyo yung bigas sa palengke, 32, 33. Mula sa 65, 60, nadadat na ng Pangulong Marcos Jr. Di ba? Sa kabuuan ng unang tatlong quarter ng taon, umabot sa $12.28 billion ang foreign borrowing ng public sector. And goes. What? Congratulations Mr. President, kakaiba ka talaga. Napaka-organized kasi itong Marcos administration, ang galing niya kasi talaga mamuno. Ang Pangulo talaga mga kababayan, sobrang maingat pagdating sa pera ng bayan. Kung nakikita nyo yung confidential fund niya, saan na pupunta? Kitang-kita nyo na yan kung saan na pupunta. Lalo na pag may sangko na, mga kababayan, milyon-milyon ang binibigay niya. Yung mga 10K yan, 15K na binibigay sa mga kababayan natin mahirap, sa mga magsasaka, lahat ang dami. Nako, kaya sabi nga ng COA sa lahat ng admin, si Pangulong Marcos Jr. ang pinaka-the best. Yung pag nag-submit sila ng mga di ba nagsasubmit nila, di ba naka-itemize yan, yung kung saan napunta po yung confidential funds, naka-organize po masyado, naka-itemize yung mga resibo baga, tapos sinasabit nila sa COA. Kaya bilib ang COA sa Marcos sa administration, sa Office of the President. Nako, talaga naman Kaya sabi ko, di ba, wala po kayo maibubutas kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. Mapapahiya lang kayo sa mga pinagbibintang nyo sa kanya. Ay sus, Marius. Wala kayong maibubutas, sa totoo lang. Ayan ayan ang source natin, brigada. At i-research nyo nito.
I-research nyo to. Nandoon yan sa Google. Siyempre, Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Sa mga page nila. Utang ng Pilipinas bumaba ng 71.13% ayon sa BSP. Ang laki niyan guys, 71.13%. Aba, sobra-sobra sa kalahati. Agay. Saan kayo makikita niyan? Uulitin natin. Every year po, nagbabayad ng utang ang Pangulong Marcos Jr. Totoo po yun. Totoo yun. I-research nyo. Every year po yan, nagbabayad ng utang ang Pangulo. Ang ang pinakamalaking nabayaran niya guys, yung itong 2024. Kundi ako nagkamali, 2 trillion ang binayaran ng bansang Pilipinas. Yun po ay mga utang ni Digong na iniwan. Tinatambak na lang sa kanya. Kasi, alam nyo, no? Every administration, kailangan din naman talaga umutang. Kailangan po yun Pero, dapat naman kasi, ginaya nila yung pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Umuutang po siya, pero nagbabayad din naman. At least, hindi po lumalaki yung utang ng Pilipinas. Yan po ay magandang kumbaga maganda tingnan sa isang leaders na nakikita mo nang nagbabayad ng utang every year. Ay napakaganda. Bakit kanyo? Hindi po mag-atubili ang sambayan ng Pilipino if si Congressman Sandro ang tatakbo sa pagkapangulo sa pagdating ng panahon. Why? Kung ano po yung ginawa ng ama niya, natural, yun din ang gagawin ng anak niya. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya takot na takot sila sa Marcos pag tumakbo. Ito naman ang binabalita ng mga DDS sa social media. Si Congressman Sandro daw tatakbo sa pagkapangulo 2028. Ay, nako. Ano naman kung tatakbo? Bakit kayo natatakot? No, di ba? Palagay ko hindi pa pwede kasi 32 pa lang. 32 years old pa lang siya, bes. Ayon po sa saligang batas natin, ayon sa batas, 40 pataas, pwede na tatakbo. Mahaba pa ang hihintayin natin, 10 years pa. O hindi, 10 years. So, yun mga kababayan, sinishare ko lang po sa inyo ito. I-share nyo yung mga ganitong klaseng napaka-importanting bagay. Na pagbabayad ng utang, bumaba ang utang ng Pilipinas. Importante po to na ma-share natin. Nang sa ganun, ma-inform ang sambayan ng Pilipino na ang Marcos administration nagbabayad ng utang every year at bumaba ang utang ng Pilipinas. Yan po ang isa sa pinakamaganda na nagawa ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ko makakalimutan. Yung pagbabayad ng utang every year. Totoo yun. Kasi maraming pangulo na nagdaan, wala akong nakitang ganyan Si Digong, pinalubo niya ang utang ng Pilipinas, pero never ko narinig na nagbayad siya ng utang. Wala iniwan niya kay PBBM. Grabe tapos yung mga project niya, substandard pa. Yung mga contractors niya nung panahon niya, pulpul. Nagnanakaw sa kabayan ng bayan. Diba? Yan, yung Diskaya, panahon pa ni Digong yun yung mga DA, inappoint ni Mark Villar. Panahon pa ni Digong. Naabot nila sa Marcos administration. Swerte nila. Talagang due process ang ginawa ng... Ibig sabihin, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi na po sila nakaisa. Diba? Nasita sila, na-expose sila, na-caught in the act, soon, diba? Himas Rehas. Yan. Napala nyo. Learning lesson yan. I hope wala na pong pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yun mga bes. Ano pong komento nyo? Ako, masaya ako. Siyempre. Of course, ang mga Marcos Loyalist supporters, masaya sila dahil bumaba ang utang ng Pilipinas. Ang mga DDS, hindi talaga masaya yan. Igagaslight pa nila yan. Sasabihin nila, fake news yan. Diba? Palibasa hindi sila marunong mag-research. Mga marites yan Mana kay Martires. Sabi dito ng mga nagko-comment, yan ang Pangulo. Nagbabayad ng utang ni Digong. That's my President BBM. Mag-research kayo, mga ungas. Mga puon nyo, hindi nagbabayad ng utang.
PBBM lang sa kalamo. Ba na, may nakalagay pa rito guys. Government pays record 2 trillion debt last year. MGOs. Ito yung sinasabi ko Sabi ko sa inyo Ayan kailan nagbayad? March 17, 2025. MGOs. Magkano ba? Ayan oo nga. Magkano binayad? 2 trillion biro nyo last year. Tama yung sinabi ko, diba? 2024 yan. March 17, 2025 yan 2024 na utang yan Nagbayad lang sila nung March 2025. Ito pa yan ang Pangulo ko. Nagbabayad ng utang ng Pilipinas. At least doon napunta ang taxes ng bayan na siya ang may pakana. Kasi pinalubo ni Digong ang utang ng Pilipinas. Mamatay kayo sa inggit kay PBBM kahit ano paninira nyo. Was effect yan. Ay, sosyalin mga bes. Ayan Ay, ito naman. Ano yan? Month of ayan 1.95 trillion. Ang laki guys. 1.95 trillion DEF na bayaran ng Pinas noong November 2024. Yan po ay month ng year 2023 na yan. If I'm not mistaken guys, nabayaran ng Pinas ang 1.95 trillion na utang nito sa unang 11 buwan ng 2024 ayon sa Bureau of the Treasury. Wow, sosyalin. Partido pa yan, di umutang, nakakabayad ng utang. Pinakamasaya dyan yung ay nako, mga DDS talaga ayan thank you BBM, galing mo talaga, napababa mo na. Yes, ang amats mo. Bukas sabihin nyo, that was miscalculated. Diba? Tell that to the Marines yan, mga DDS. Hindi talaga nila tanggap yan. Saludo po kayo. Saludo po kami sa iyo, mahal na Pangulong Marcos. God bless you po. Yes. Diba? Yung mga DDS, palibasa kasi ang puon nila, talagang yan, hindi po, alam nyo, kaya ganyan ang mga DDS kasi ang puon nila hindi nagbabayad ng utang. At least, 'di ba? Sampal sa kanila 'yan. Pinalubo ni Digong ang utang ng Pilipinas, ni minsan hindi nagbayad. Sampal sa mga DDS. Pero si PBBM, the best president forever talaga. Yan mga besa. So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Thank you for watching. Saludo tayo sa Marcos administration, siyempre sa Pangulo. Thank you Lord, to God be all the glory talaga. Salamat mga beswa, see you again on my next upload. Bye 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 and babus, God bless Philippines. There's more.